Make celebrations extra special with the creamy Lady's Choice macaroni salad. Wow! Galing! Gigi na ba mata mo? Tara sa EO. EO Executive Optical. State-of-the-art facilities and expert eye care for your pro plays. EO. Love your eyes. Wow! Ayun, Parang gusto kong kainin yung iyo. Ba't naging pagkain? Hey there. Hey there! Welcome to the Daily Bread Winner! Winner! Hi, I'm Kath! Hi, I'm Dan. Kumusta? Tayo natatawa. Kasi alam nyo ba, this is episode 2 and super happy kami kasi Yes. nasundan agad. Kaya yung tawa namin ito because of happiness. Though. Yes, super happy kami na nandito pa rin kami. At nandyan pa rin kayo, Yes. dearest Oh. brave winners. Yeah. Yan. Kamusta ka naman, partner? I'm very happy nga, tulad ng sabi mo. And extra happy kasi ang ganda ng episode natin today. Very Yes. close to our hearts. Actually. Bakit nga ba? Hindi, kamustahin pala muna kita. Diba? Ang damot ko. Ako kinamusta mo. Ikaw, sige, kamusta ka, It's Dan? okay. Sanay How are naman you? ako na pag-iwan. May hugot. May good pala. Oh, pero ano, kamusta? Anong bago sa'yo? Or Well, gusto I'm kang good. i-share? Well, apart from the fact na nagpagupit ako, Ay, oo nga. mukha akong itlog ngayon. Pero, yeah, I'm really happy and excited, especially dahil napaka-interesting ng ating next episode. Yes, this episode. If you Oh. guys were able to watch our first episode, ano masasabi mo dun sa first episode? Yung pilot episode natin. Naging masaya ka ba dun? Oh, ang saya-saya. As Google, yun na yung happiest ni Google. Happy na siya. Happy Sobrang na. saya ko. Hindi, pero seriously, di ba, parang tinanong mo nga rin ako after. As in, after the first episode, parang naghahanap pa agad ako. Parang, Actually, tapos na ba, yung hindi ako nag-CR, hindi ako nagutom. hindi siya draining, you know? Oo, hindi ako naghanap ng tubig. Kasi Ah. usually, pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, parang you look for ways to Uwi na distract yourself. O, uwi ka kaagad, inom ka, kakain ka. Yeah. Pero ito parang, tinitignan, nag-playback agad kami. Mga ganong moments. Check namin yung quality. So, for this episode, nakakatuwa. 10 hours to. Yes. Ewan ko na lang. Sit tight. Prepare your snacks. Hanggang September to. Grabe yung podcast. Oh, pero sa mga hindi pa nakaka-join, meron po tayong Facebook community. Yes. Ang tawag natin ay Brave Brave Winners. Winners. Ayan. Join kayo dyan. And, of course, as promised, based doon sa unang episode na natin, Yes. every episode natin, mag-feature tayo ng Bread. Tinapay. At talaga, kala niya nagjo-joke kami. Seryoso yun. Hindi lang kami nagutom ng first episode na may pandesal. Yes. Second episode, we have a different bread. And Yeah. this one's called, ano ba to? Ube marble. Ube marble. Okay, partner, ano ang pinanggalingan ng ube marble? Okay. Did you know that an ube marble came from the Greek word ubelicious morbelius? Pero ganun, as voice actors, you have to Yes. make yourself believable Actually. and authoritative. So, Yes. kailangan may conviction yung pag-explain. And actually, yung history nito, it goes back to the time during the Battle of Mactan noong April 27, 1521. Yun lang yung date na naalala ko. Hindi ko rin alam. Gusto ko yung convincing nga. Yes. Very good, very good. So- Good take. Well, the reason kung bakit ito yung tinapay na i-feature namin because as you can see, colorful yung tinapay. Yes. And for today's episode, we're gonna be featuring a colorful career that resonates sa buhay namin. True. And that is being A voice breadwinner. nandun pa rin. Breadwinner / voice actor. Yes. Ayan, yung pinanggagalingan ng aming bread. Pambili ng bread, yung TF Yes. namin. Yan. Ito na yun. Salamat sa mga Doon kasi project. sa mga nag-skip sa episode 1, yan. Dito namin explain Bakit kasi kayo nag-skip? oo. Kasi nag-skip. Doon kasi sinabi namin na we're voice actors. So dito sa episode 2, we're going to deep dive into that colorful career. Yeah, just like this ube marble. Ube marble. Parang napakalayo ng ube marble sa pagiging voice. Okay na yun. Dali mo na. Tikman na lang. Tutuloy natin to. Oo, teka, titikman namin. Kasi parang naalala ko siya naalala ko sa kanya yung grasyosa ng Judy. So, feeling ko Cheers. Cheers. Let's go. Okay. Soft. Fluffy. Nag-BO. Cheesy. Milky. Ayan. Sarap. So, as what we have mentioned earlier, we're gonna be describing kung ano nga ba ang buhay o ano nga ba ang isang voice actor. Let's define it. Yes, let's go. Ano ba ang Google definition?
Okay, so, hey Google. Yes. Sabi niya dito. Ay, andun pala. Katabi pala. Katabi pala What si do you Google. want? According to Google, a voice actor is an actor who uses their voice to portray characters, deliver narration, or perform voiceovers in various media, including animation, video games, audiobooks, commercials, and more. So pag voice actor ka pala, gumagamit ka ng boses. Wow! Wow. Groundbreaking. Thank you, Google. Bagong definition yun, gumagamit pala ng boses. No? Pero ikaw, sa'yo, ano yung voice actor? At least dito sa Philippines. Well, if you're a voice actor, I'm not really sure if this is a kind of common job na naririnig ng mga tao. Siguro sa atin, common kasi Common we get to kasi, interact with a lot of voice actors sa Isang industry small natin. network lang tayo eh. Pero na-experience mo na ba kapag may nagtatanong, what do you do for a living? Tapos sinabi mo, I'm a voice actor. Nagugulat sila. Nagugulat. What? Ganun. Hindi, nagugulat sila kasi parang most of the time first time nilang makakilala ng voice actors. Yeah. Hindi naman, di ba, maraming, parang sa isang household, lagi may OFW, pero sa isang house, di naman lagi may voice Hindi ko actor na may voice dyan. actor, you know? Oo, very, lang, it's a small, community. Oh, so kaya for me, being a voice actor is like utilizing your voice to convey emotions, to also convey thoughts Yes. and provocative messages. Wow. Parang it's part of our everyday life. Parang, Yeah. can you imagine a world without the voiceovers and the Yeah. commercials and the television? And how do you think, this is a question. Okay. How do you think voice actors make an impact sa mundo? I think through those messages, especially kung yung message na sasabihin mo through that voiceover is very important. Like ngayon malapit na ang election. Ewan ko lang kung by the time na posted to, tapos na or paano pala yung election. Pero it's very important to send those message na marireach yung goal mo, especially if your objective is to ignite a revolution. Ganong level. Pero ganun eh. Like, Dahil sa'yo, no? Oo, especially, nag-away yung mga example, tao. a commercial. Di ba may mga commercials na nakakaiyak? Yeah. Tapos sasamahan mo ng heartfelt na voice over. Actually. So, nakakadagdag talaga siya sa overall mood ng isang proyekto. So in one way or another, it gives an impact talaga Yes, may sa impact ibang siya. tao, sa ibang businesses. So if as a voice actress, what will you do if you'll be given the chance to win Miss Universe 2025? Well, I didn't join Miss Universe because Iba na pala. magkakatapos lang kasi ng Miss Actually, Universe. actually. Oh, pero hindi ako pwede dyan. Feeling ko tatawa lang ako sa... Tinawanan niyo. Thank you for that wonderful question. Okay. So thank you for the definition of a voice actor. Now, here's the question. Kasi 'di ba, Okay. ang dami na ngayon mga AI Totoo tools. yan. Not just with With our VOs. industry, no? With our industry. And then nung nakikita yung sumasayaw ng mga aso, Diba? or di kaya biglang kinakain yung mug or whatever. Yung nagta-transition. Oh. So as human voice actors, do you think we are still relevant? Na sobrang dami ng AI tools ngayon na pwedeng i-utilize ng mga clients. So, may pakinabang pa ba tayo sa mundo? Actually, that's a very common question right now, especially across my social media accounts. And I'll answer that with a story. Ayan na. Let's go. Once upon a time. Hindi, kasi ito, I did a little experiment. Nag-subscribe ako sa isang AI tool, software for voiceovers. So, meron akong actual project. Sabi ko, English to. Okay. I'm gonna compete with my own voice. I cloned my voice through that app. Yeah, kasi it's possible na. Yes. So, without the client knowing na version Which is 1, which? version 2, kung alin sa akin doon alin yung AI. Hindi ko sinabi na may AI na halo. So, I asked, kasi hindi ako binalikan eh. Basta binayaran na lang ako. Miss Kath, okay na walang revision. Wow. Wow. Actually, isa sa mga gusto natin one of the lumusin. goals. So, super happy na ako. Pero sabi ko, I asked na, ano po yung napiling version? Version 1, version 2? Version 1 po. Version 1 is my voice. Human voice. Yes, my human voice. As in, nirecord ko siya, I set up my mic. Version 2 was the clone. AI. Yeah, the AI voice. So panis si AI. ganun. So initially, I was too scared. Parang overwhelmed ka or parang nag-overthink ka na. Parang magsiswitch na ba ako ng job, ng career. Pero with that little experiment alone, it says a lot about our future. Yeah. Na meron pa rin.
It you makes cannot, sense. ano ba tawag doon? I-digitalize mo yung emotion. Actually, diba? that's one of the caveats of utilizing Utilizing caviar. of utilizing AI tools. Kasi for sure, it's understandable why clients switch doon sa AI. Kasi it's way cheaper. And It's we way totally more understand affordable. that. Yeah. Oo. Kasi may Especially mga- kung budget talaga. May mga iba naman na budgets are an issue, di ba? Mm-mm, Pero when it comes to emotions, iba pa rin talaga yung atake ng human voice. Kasi sabi nga nila, the human voice is the most perfect instrument of all. Iba pa rin yung nagagawa ng That's true. voice. So, if you're an aspiring voice actor, if you're currently a voice actor and natatakot ka sa AI, matakot ka lang. Joke lang. They use it as a tool. Parang ano lang siya eh. Ako ginagamit ko siya, actually kahit Google nga, kasi di naman perfect ang English ko, hindi naman yun ang native language natin dito sa Philippines. But I use it parang to know lang the correct pronunciation And of empower the you words. to be better. Yeah. Ano yung, paano niya babasahin yun, then I'll add the emotion na lang. Right. Kasi yung mga AI tools, pag ginamit na sila as partners, mas mag-i-improve tayo instead of it overpowering us. Yes. Ayun! So now, syempre baka meron dyan nagiging interesado maging voice actor din dito sa Philippines. So paano nga ba maging voice actor? Okay, paano maging voice Ikaw, actor? paano ka naging voice actor? Sige, paano muna? By definition sa online siguro. Well, Ano yung mga usually nababasa natin? of course, if you have the voice. And contrary to popular beliefs, you don't necessarily need to have a golden voice or crystal clear voice. Kasi it depends yan sa requirement ni client. But then again, it's an edge if you know how to pronounce words correctly, enunciate, and how to correctly convey emotions through your voice. Yes. And there's no such thing as proper parang licensing or wala naman steps. tayong ganun. Hindi naman kailangan na registered ka or certified ka unless kailangan mo magpa-register sa BIR for the official receipt. receipt. Yun lang naman yung usually mga work na kailangan gawin behind the scenes. So being a voice actor, how did you become one? Naging voice actor ako during college. So that was, sabi ba ako ng year? 17. Pero college, parang around 2013 before ako mag-graduate. Okay. So, na-discover kasi ng professor ko na I have a nice voice. Tapos, di ko pa alam yung voice acting talaga as a career. So, nag-Google ako. Nag-self-study ako. Then, from there, I got discovered by Creative Voices. Okay. Oo. Same. Yeah, Yeah. Batch ano ka ba? 47. Yeah. Ako ba? Nauna ako. Senior. Galangin mo kasi. Ayun, batch 34. Tapos, yun, na-discover ako kasi I was already doing voiceovers. Kasi, create ko yung page ko na that time, yung Voice Over Flowers na ngayon, I called it Voice Over Talent Source. Yun yung official name ni Voice Over Flowers. So you already had an existing voice over Yeah, so services. if you go to my page, makikita mo doon na date established parang March 2013. So, Okay. 2013 pa lang nag-VO na ako. And then, parang a few years later, I got discovered by Creative Voices and they gave me a scholarship. Cool. Then, I also joined a workshop sa Vogue Alliance. And then, dun, sa inyo din nila Kuya JV, natututo din ako sa So inyo. tuloy-tuloy na. Oo, tuloy-tuloy na. Ikaw ba? Kailan ka na naging voice actor? Well, here's the thing kasi, when I was in high school, I got bullied because of the way I speak. Bakit? Kasi si mama from Leyte and then my father is from Negros. Okay. So whenever I speak, meron akong punto ng Ilonggo. So kapag nagpapakilala... They bully you because of the accent? Yes, kasi when I was in high school, I used to... I got accepted sa isang medyo prestigious school sa Mindanao. Okay. That was in Mindanao. And then the children there, the kids there were like... Lumaki sila sa Cocomelon, yung mga English-speaking, ano talaga, mga palabas. And then, Yung mga may twang. yeah, mga tuwa. So, pag nagpapakilala sila, speak and span talaga yung English nila. Tapos ako, may punto, hello, my name is Daniel Sancho. They mock you. May mga ganun. ganun. Parang, I got bullied a lot. Tapos, parang yun yung naging ano sa akin. Yun yung naging, it dawned on me na kailangan mag-improve ako sa speech ko. Kasi speaking, that was my greatest weakness. And then, yung S ko noon, F. Sa gilid pa. So, may English teacher, parang ang ginawa niya, kasi kahit papano, ako yung top 1, pero I was having a hard time speaking and communicating. Ginawa niya, one-on-one niya ako every break time. Tapos doon, sabi niya, magbasa daw ako ng mga advertisements na sa billboard and everything. Doon, sinisimulan ko siyang basa. Hello, Ma'am Balboa. Yun yung pang-practice mo. I appreciate you and Hello, I remember ma'am. you. Yeah.
Tapos yun, tinatawanan ako nung high school na. Tinatawanan ako kapag nagbabasa ako sa billboard. Pag dumadaan ng EDSA. And when I went to Manila, doon na nagtuloy-tuloy. After graduating from college, nag-host na ako nung high school and college kasi parang medyo naging confident na ako sa pagsasalita. Doon na ako nag-enroll sa Creative Voices. So nag-enroll ka? Nag-enroll din ako. Okay. Ay, Sir Choi, kamusta? Yeah, batch 47 naman kami. Okay. Hindi tayo nagkaabutan doon. Hindi. Pero nakikita kita doon kasi sikat ka na eh. I think so. Ayaba. Yeah, so doon nagkaroon ako ng connection kasi I didn't know anyone who's into this industry. So parang yun yung naging stepping stone sa akin para makakilala ng mga tao na nasa industriya. Wow. Tapos ayun, ibang-iba na. I went to Mothership, Direct Brian, and then there are several pages pa and groups on Lumaki na yung Facebook. network mo. I see. Yeah, Vocal Alliance, Voice Actors at Home, and many more. Ayun. A lot of people, may mga nababasa ko, natatanggap na mga messages din. Tatanong sila, okay ba siya as a career? Yung ba talaga yung tinatanong sa'yo sa personal? Pa-check nga. May chismis. Go. Ganun yung nare-receive mo. Yeah, kung okay ba siya as a full-time gig, full-time career, or isa side na yun lang. Okay ba siya financially? Yeah. Do you wanna answer? Or Ikaw muna. Siguro nung nag-uumpisa ako, I would say no. Mm-hmm. Kasi nga, ang baba pa ng TF ko, tapos hindi din regular yung pasok nung projects. Okay. Pero right now, okay siya sa akin kasi full-time ko na nga. Ganun ako, brave enough na ako to resign dun sa work ko sa GMA before kasi kaya na ma-provide ng voice-over talent fees ko yung lifestyle ko. So, siguro nung tinanong mo ako, nagsimula ako, hindi. And if you're a newbie, tapos niisip mo rin mag-resign kasi narinig mo ako, nag-resign na ako, hindi siya advisable. Wag nyo kaming sisihin pag nag-resign kayo tapos wala nang makain. Pero honestly, most voice actors hindi to full-time talaga. Ilan pa lang kaming full-time to and most of the time, side hustle ito. This is recommended or advisable na as side hustle muna until you do other things para parang i-complement mo lang to sa iba mong ginagawa. Kasi very pang freelancer. Yeah. Parang you can do this on the side. And dapat may main day job ka pa rin. Yeah, that makes sense. And as a context, nabanggit ka kanina yung GMA because before she became a full-time VO, writer ka na. Yes, writer ako sa Dear Uge and Pepito Manaloto. Ayan. Pepito Manaloto. Hello kila Kuya Bitoy. Diba? Ganda din ng training na nakuha ko from that. And I'm very grateful. Grabe dati. Nakikita lang din yung pangalan niya sa TV ngayon. Kasama na natin. Pangalan lang dati. Pero ikaw, anong ma-advise mo sa mga newbies? Wala. Well, for newbies, I would say na try to really explore and practice talaga. Practice talaga. Especially if may punto ka, may action ka. Because I had those things before. Okay. Yung tipong kahit magsasalita lang ng Tagalog, lumalabas. Paano mo nalaman na Ilonggo ako? No. Dahil ba sa damit ko? Diba? So, but then again, it's always important din naman to keep your dialects. Kasi magagamit mo rin yun kasi may mga projects na na Bisaya. Actually, it's not Ilonggo, a bad thing. Actually, diba? Advantage mo nga siya. Like ako, wala akong probinsya. Ang probinsya namin, Bulacan, so Tagalog lang naman kami doon. So, kapag may clients na nagtatanong, can you do Cebuano or Hiligay nun, mga ganyan. Hindi ko kaya. So, kung marami kang alam na dialects or languages, super laking advantage niyan. That's also an advantage din kapag may iba kang alam. Pero financially speaking, I do it part-time pa lang. Part-time. Side hustle, no? Side hustle. Like I do hosting or live voiceovers or yung mga corporate events. Pero I cannot do it for full-time yet. Siguro kapag nag-boom to see the Daily Breadwinner, yes. looking forward. Pero I would really want to because this is something that fuels my desire and my passion. Napakalayo nito sa regular job ko. But this, kasi nasa tech ako sa regular job. Pero iba Iba yung kapag nagagawa mo siya na although pagod ka, yung tired but happy. You're happy. Ganun. Parang ganun. So I would say, siguro kapag nakapag-establish ka na ng pangalan and trust ng mga kasi pag magaling ka, magaling yung performance mo, word of mouth na lang din talaga. Yes, super importante ng word of mouth referrals. Actually, most of my projects, yung bulk ng projects ko, nanggagaling na lang siya sa referrals. Nag-audition ka pa ba ngayon? Oo naman. Kailangan pa rin mag-audition. Pero yung referrals, yun yung hindi na. Kasi ako na yung hinahanap. Or napanood ako sa TikTok or follower. Actually, mga followers ko ang babait. So, thank you so much. Kaya nag-offer nga ako ng affiliate. Parang they get commission when they refer me. Pero ayaw naman nila kunin. Pero, but still, thank you. Kasi pag
nire-refer ako sa mga boss nila. So, yeah. But bottom line is, hindi siya advisable na maging full-time job. Yeah, you have to weigh the It's a risks. side hustle. Especially kung ikaw ay breadwinner. Ayun. So, hindi ito advisable sa breadwinner. So, wag na natin pag-usapan. It's a no. Mag-rate pala kami dito ng mga career na Next pwede sa topic na breadwinner. Oo, kasi ang hirap naman mag-promise sa inyo, 6 digits dito, ganyan. Ayaw namin mabigay ng false hope. Kasi ako, hindi pa ako nag-earn ng 6 digits sa pag-VVO. So, hindi ko rin talaga siya ma-recommend na mag-quit kayo sa work. Ikaw ba? Nasa 6 digits ka na sa VO? Later. So, ito na nga. You mentioned earlier na nag-audition ka pa, right? So, for the sake of having ratio and proportion, let's say out of 10 auditions, mga ilan yung nakukuha mo? Yung ikaw talaga yung... Ngayon. Hindi lang shortlist ha? Oo. Yung, kasi, out of 10 siguro, mga 6. Wow. And then the rest shortlist na lang. Hindi iba yung talent. And it's totally okay kasi hindi man pwede lahat ng commercials boses mo. Yeah. Kahit ikaw magsasawa ka, dadaanan mo boses mo yung naririnig mo. Tsaka normal yun, makakatanggap ka talaga ng rejections. Yeah. Hindi lang naman sa pag-VVO. No. Even sa... Any other industry. What? Iba pala. It's part of the, it's part of the process. It's part of being a the job. breadwinner. You get to receive a lot of rejections. Totoo yan. Kaya may mga pros and cons din talaga yung pagiging voice actor. That's a good question. Ano yung mga pros and cons ng saan tayo mag-start? voice Sa cons. over? Sa cons muna. Feeling ko mas marami yung cons. Napaka-pessimistic. Pero sige, go. Sa cons, tigi-tigisa. Sige. First is matagal mag-release ng talent fee. Oh, damn. Kaya hindi rin earlier, sinabi rin namin hindi siya advisable sa breadwinner. Kasi as breadwinners, kailangan natin yung regular na pasok ng pera monthly. For voiceovers, you have to wait at least 30, 60 days for 1 TF. Okay na yung may isang kaliwaan. Pagka-send mo ng file, isa-send na agad sa'yo. But with the other clients, may process sila kasi cheque most of the time. Yun. Yung mga cases na cheque and TF mo, you have to wait for a few days or months. Ikaw, That ano makes experience sense. mo? One of the challenges is kapag nagkasakit ka. Oo. Isa pa yan. Sinipong ka. Na-try mo na ba yun? Nag-proceed ka pa rin sa project kahit ngongo ka? Though, can I be honest? Yes. Hindi siya advisable kasi parang ifo-force mo yung vocal cords mo. But, need na kasi yung project na yon. And luckily, mas nag-improve pa yung VO ko kasi mas lumalim yung voice ko. Pag ako kasi nagkakasakit or nagkakasipon, mas parang it's an extra modulation for me. So, somehow, ni-reveal ko na lang sa dulo na may sipon po ako. So, nagulat na lang sila na parang mas napaganda pa. Partida may sipon pala. So, nag-sorry na lang din ako. Pero kung papasok ka ng studio, so that's okay if home. Pero kung studio na may makaka-interact ang ibang talents, wag mo itutuloy kasi bahawaan mo sila. Kawawa naman sila. Magkakalat ka ng sakit. Naging ano ka pa yun. Source of germs. Ka pa ng virus. Pero yun, ano pa yung ibang concert? Sa akin naman, yung pagdating doon sa sakit, when it comes to live VO sa mga events, okay. wag. Kapag may alam mong masama pa sasabit, kasi pipitik ka talaga. Pipiyo ka, mapapaos ka. Pero sa home, yes. Kasi pwedeng minsan nga pag nag-VO ako pagkagigising. Bedroom yung voice. bedroom voice like, hi, good morning. Good morning. So, di ba, parang woke up like this. Di ba, parang get ready with me. Kasi parang ang ganda mag-VO kapag buo pa yung boses mo. Pero, ayun. Pero pag nasa live event ka, wag. Wag gawin. Kailangan pa rin yun. Kasi pag sumablay ka, isa yun sa mga cons. Pag sumabit ka, yung impression sa'yo ng mga director, ng ibang mga tao is parang hit and miss ka. So parang, magaling siya pero sumabit siya nung nakarang project. Yun yung maalala nila out of the good things that na ginawa mo. Kung gaano ka-importante yung word of mouth, gano'n din siya kadelikado. Kailangan maging careful ka. Yun. May cons ka pa ba? Yung last na naisip ko is yung low-balling clients. Well, damn. As in, binabarat. Kasi ang impression nila is basa-basa lang naman yung madali namang gawin yan. Parang kung gano'n ang iniisip mo, kung mag-AI na lang sila. Kasi I understand naman kung di kaya ng budget. I can adjust naman. Di naman totally, ito ang rate ko. Kailangan ito. So, negotiable pa rin naman. Negotiable naman siya. Pero hindi naman yung super baba dun sa, super layo dun sa binigay kong rate. Naman, very understanding naman ako. Pero, malalaman mo kasi sino yung mga clients na talaga parang very toxic. So, initially pa lang, mafe-feel mo na wag mo na tanggapin yun. Tsaka minsan, di ba, yung mga may budget, most of the time, wala silang masyadong maraming tanong. Mabilis ka usap. Oo.
pag nagustuhan nila, nakuha mo yung gusto nilang atake, bayad agad. Kaya nga. Minsan nga, wala lang down payment, full payment, agad, oo. Yung mga nagbabarat sila pa yung maraming comments, maraming revisions, Oo. extra revisions. Usapan nyo, 2 lang. Pang 5th revision na. Ayun. Diba? Diba? Ikaw, meron pa bang naisip? Well, I think something that can be connected doon sa lowballing. Siguro people don't take your job seriously. isa Kasi pa parang yan. feeling nila, nagsasalita ka lang naman sa mic. Parang anyone can do that. Well, that's basically true. Anyone can do it naman. However, it takes a lot of training din and experience and learning from other people na matagal na sa industry para masabi mo talaga na kaya ko tong gawin, kaya mo yung ataking ganito. But then again, kahit sa ang career naman, may iba-iba talaga yung impression ng mga tao. But for the most part, I think isa sa mga interesting things is yung pag narinig ka nila magsalita. Oo, nagbabago na yung impression sa'yo. Di ba? Kailangan sampulan mo lang eh. Iba kasi yung speaking voice sa performing voice. Magkaiba ba sa'yo? Sa akin magkaiba. Ito yung speaking voice ko, parang medyo maliit siya. Pero may bass pa rin. Pero iba yung pag nag-VO na ako. Ina-modulate ko. Try natin. Banggitin mo yung The Daily Breadwinner, speaking voice, tsaka yung performing voice mo. Ako muna. The Daily Breadwinner. Speaking voice. Performing voice. Performing voice. VO voice. VO voice. The Daily Breadwinner. Diba? Ibang-iba. Ikaw. Yung pang speaking voice lang. The Daily Breadwinner. Okay. Parang nagkikwento lang. The Daily Breadwinner. Ay, so mostly, mas maglilin ako sa deeper voice. Kasi bass ako. Tsaka may switch na nangyayari sa atin eh. Parang ganun. Performance level. Kasi parang hirap kasi pag yung gagamitin mong voice sa daily Everyday conversations is yung, ay, Kat, kamusta? Nakakapagod siya. Oo, kailangan iba, everyday ganun diba, ng boses. Kumain ka na ba? Isang ano yung sa Jollibee? Isang PM1. Isang PM1. Diba? Ang hirap siya gawin everyday kasi mapapagod din mismo yung... Pero may iba na may iba na, I think si Inka, speaking voice niya and yung VO voice. Ay, yan si Miss Inka. Diba? Yes, hi Miss Inka. Hi, Lodi. Si Lodi. Pero yun, magkaiba kasi hindi ko kaya siyang i-maintain ng araw-araw. Oo nga, no, nabanggit. Same yung speaking voice niya. Nung na-meet ko din siya sa Itbulaga. Same lang. Oo, parang... Ang galing, no? Nagsasalita siya pero napapalino. Nakikinig sa radio. parang may live na. Oo, live na ang sarap nilang pakinggan during our guesting. Kasi isang room yun, tapos nag-e-echo talaga yung voice. Pero yun. Yung kahit wala pang timpla ng microphone, plakado na. Yung raw pa lang, pang recording na. So those are some of the negative sides of being a VO. Though for sure marami pa. Marami pa. Baka sa mga future guests natin na VO actors din. At kung may mga naisip kayo, you can add them sa comment section. Especially kung nag-VO ka na or if you do hosting or whatever. Yes. You can share it with us. Kasi for sure marami pa kaming hindi alam. Pag-usapan natin yan. Mag-post lang kayo dun sa sa Brave Winners na Facebook community natin. Kahit selfie nyo i-post. Oo. Tapos lagay kayo ng inspiring caption. Time is gold. Tapos dinecline, no? Blinak. Rant pala. Rant. Napaka-negative na mga pinag-usapan hindi naman lahat, hindi naman palagi negative. And may mga pros din. Yeah, for sure. Kasi we're not gonna be staying in this industry kung puro negative naman. Now, let's go doon sa positive sides. Positive. Sa positive side ng pagiging voice actor, pag-VO. So, can you mention one of the things na nagustuhan mo sa pag-VO? Okay. One of the reasons kaya nandito pa rin ako, nag-stay ako, kasi it's a very fulfilling job. It's a glamorous job, but still nakakapagod siya. And at the end of the day, fulfilling naman. Kahit nakakapagod, fulfilling. Alam mo yung feeling na it's the same kilig pag napa-extra ka lang sa TV, tas napadaan ka lang, di ba? Pero dito, voice version. Parang feeling mo artista ka na. Oo, ganun. Tapos narinig mo yung voice mo abang nanonood, tapos may commercial sa radio. Ako recently lang ako nagka-TVC. Usually kasi radio, AVP digital ads. Ayan. So nakakakilig siya. It's very fulfilling. Hindi ka nagki-cringe pag narinig mo yung boses mo? Ako may ganung moments pa in the first few years. Ngayon nasanay na ako. Nasanay ka na. Na-excite ka na pag na-excite na ako. Sa dubbing, may cringe pa. Kasi may mga characters na hindi nagre-resonate sa akin. Feeling mo hindi sakto sa Oo. Ikaw ba? Ano yung mga positive side? I think yung kapag marunong ka mag-VO or specifically comfortable and confident ka sa communication skills mo, magagamit mo siya sa lahat ng industries. Yeah. Sa
trabaho mo, pag-a-apply mo, Daming gamit, no? the way you communicate sa clients, pag nakikipag-usap ka. Kasi syempre, as we grow older, especially as a breadwinner, we get to interact with people from different walks of life. May simple, may mga nakakaangat-angat, may sobrang angat. So, i-adjust mo rin yung pakikipag-usap mo depende sa tao na nakakausap mo. And malaking tulong talaga yung yung communication style mo kung paano ka mag-i-improve sa Very isang helpful, industry. no? Yes. Eto, nung naging pro na ako sa PVO, I get to experience residual income. Wow. By that, I mean, matagal mo na siyang natapos, tapos nabayaran ka na rin, but the client decided to extend the usage. So, example, nabayaran ka na ng 50K. Tapos na yon for, say, 15 months. Kasi we have this term called lock-in sa contract. Lock-in period. So, tapos na yon. Pero gusto nilang i-extend kasi on pa yung commercial. So, babayaran ka ng another. Without you Recording needing to again. record Kasi they it still again. have the recording eh. Damn. So, may residual income and I also get to experience 6 digits na rin. Wow. In one project? In one project. Wow. That na nagra-run lang ng mga 30 seconds. Okay. Because of the usage. Ang nagpapalaki kasi dyan yung usage and yung mga edit downs, derivatives and all. So, may ganong cases. So, pero hindi rin naman everyday, diba? Hindi siya everyday eh. So, if tatanungin nyo, kaya ba mag 6 digits dyan? Kaya siya, ma-experience one project, 6 digits. But, it's not everyday. Tsaka glamorous as it sounds, hindi siya ganun kadali. Yung 6 digits na yon, hindi siya kinabukasan nasasend yung TF. Oh, di ba Minsan it would take months, di ba? Months, 30, 60 days, 90 Diba? days. So, it really depends eh. Pero yon, fulfilling siya, may malalaking clients na mabibigyan ng malaking TF and marami din siyang gamit. Yeah, marami kang pwedeng maging advantages kapag nag-proceed ka or pinursu mo yung skill mo. Kasi marami nag-message din sa akin and sa'yo din naman na kung paano nila i-improve. Kasi I believe na training, the way you speak, it's a combination of skill and the talent. Kasi minsan, di ba, kapag nasanay ka na yung paligid mo, maayos sila magsalita. In one way or environment, another, gumagaling ka rin. Pero it would take practice din, especially kung gusto mong improve yung pronunciation Kailangan mo. effort din on your So, it's a combination of skill and talent. So, pwede mo siyang i-utilize to earn something para mag 6 digits ka. No. And grabe din yung pagod and yung experience ko throughout those years sa pag-audition. Kasi may mga times nga na kahit shortlist, hindi ako ma-shortlist. And gusto ko na rin mag-quit. Pero yung mga by the time na shortlist ako, yun na pala yung progress ko. Kasi dati, rejected ka kaagad. Ngayon, shortlist ka na until finally natatanggap ka na. So, talagang madami siyang pagdadaanan na process. So, in short, masasabi mong worth it naman? Worth it. I'm very happy. In a VO voice? It's worth it. Wow. Parang sabon. Pero, yeah, you mentioned na possible yung 6 digits. And that's entirely true rin naman. I also had one, pero isang beses lang nangyari yun, yung 6 digits sa akin. And hindi na siya nasundan. Sana masundan pa. VO or live? VO. Oh. It's for a TV commercial. Wow. Pero ang tagal, siguro tagal mga 6 release, months bago no? nakarating yung TF. But then again, as I mentioned earlier, hindi pa naman ako monthly 6 digits sa pag-VO. So, speaking of talent fees, magkano yung pinakauna mong TF? First ever TF ko. Yeah. Ito nung college. Akala ko pa nga nung una scam. Wala ka pang proper training? Wala pa. Pero nagawa ko na yung voice over talent source na page. Okay. And nagpo-post na rin ako ng ads noon sa sulit.com. So may idea ka na talaga paano yung pag-VO, ganun? Oo. At least yung yung kaya ko palang gawin. Then may nag-message sa akin na he's from Houston, Texas. Parang medyo sketchy nga yung profile. So kala ko scam. Kasi parang go na ba to international client agad? And hindi ako yung napili doon, but still they paid me $10 for my time. Kaya $10 lang siya. So, That's yun good. yung first ever TF ko na paid. Pero hindi ako yung napili. Hindi ko bosses napili. Parang saan mo ginamit nag-audition yung ako. first TF? Baon sa college. College. Ang laki na nun Parang nasa 500 din yun that time. 50. Oo. 500. Ikaw, anong first ever TF mo? Hindi mo makakalimutan. First ever TF, it was supposed to be a TF, pero hindi ako nabayaran nun eh. Philippine client. Philippine client. And nag-record pa ako sa studio. After ko mag-college din. And nung medyo confident na ako and comfortable na ako sa skills ko,
Nag-audition ako. Nakapasa naman and then Oo. nag-record ako sa studio. Studio ito. It's for a cupcake brand and unfortunately, up until now, 2025, hindi pa ako Pero nagpa-follow up ka. I did several times pero parang naano daw. I mean, Nakalimutan that's na. also one of the cons, by the way. Nakakalimutan. May mga chances na hindi ka mababayaran sa project mo. Kaya ngayon nagda-down payment na. We need to require. Ako talaga, firm ako dun sa Before I 50% start, down yeah. payment. Pero as for the TF, siguro that's for Magkano in peso? 8K yun. 8K. 8K. For a 30-seconder na voiceover. Tignan nyo. Pero ang pinakauna kong natanggap, 2.5. For for a milk tea brand. Okay. Kasi nung time na, during the pandemic na to, nauso yung milk tea Milk nung tea. time May na content yun, nga rin ako noon na Diba? milk tea. Ayun, may mga nag-reach out na magpapa-VO daw. So, 2.5. Tapos parang, yung buong video ng promotion ng siguro mga 3 minutes to 5 minutes ata yun. Tapos 2.5. Tuwan-tuwa na ako noon. Okay lang naman kasi malaki yun na ka yun nagsisimula for kasi me. you're building your portfolio eh. So, Yeah. hindi naman namin sinasabi na pag nagsisimula dapat magna-no ka sa mga super baba. Pero kung comfortable ka, you're okay with that kasi you want to gain experience pa lang and you want to build your portfolio. Why not, di ba? Tsaka when it comes naman sa rate, ako rin negotiable din naman sa akin. Kasi syempre, may mga i-consider ka rin kung budget ni client. Tsaka kapag sobrang taas mo naman, for sure, maliligwa ka na. Hanap sila ng iba. Lalo kung Diba? startup yan, ako very understanding ako pag startup and honest naman sila sabihin nila, nagsisimula pa lang po kami, we're a small business and they need help lang talaga. And yun, I appreciate yung honesty and bibigyan ko sila ng rate na gusto nila. Pero wag din naman yung super babaan mo yung TF mo para sa'yo mapunta lahat ng projects, di ba? Diba? Okay lang din naman tanggapin yun. Actually, basta happy ka and at the same time, happy rin naman si client mo. You can meet halfway naman. Basta maging successful lang talaga yung project. Yes. Basta sumakses step by the step. Yes. Nakininya pa rin tayo. Pero from unforgettable na TF or first ever TF, ano naman yung unforgettable project natin? I've sampled this multiple times. Ewan ko, nakakaumay na nga ata. Online ba yan? Online. Ano to? It's for a TVC project. Okay. Isa to sa mga naging TVC projects ko. It's for EO Executive Optical. EO. Yes. Okay. Nung bata ko, pag naririnig ko yung line na, Okay. EO, love your eyes. Ganun. Yun yung tagline nila, Ginagaya ko diba? siya. And then right now, Ilang I'm really seconds happy. yan? 15? Okay. 15 seconds. Sample ko ba? Oo, dali na. Okay, Kailangan naririnig ko sila, Wala. Sample daw, I'll go sample. EO Executive Optical. Okay, it sounds like this. Gigi na ba mata mo? Tara sa EO. EO Executive Optical. State-of-the-art facilities and expert eye care for your pro plays. EO, love your eyes. Wow, Ayun, parang gusto kong kainin yung EO. Ba't naging pagkain? Parang katunog kasi may favorite akong commercial nung Naging nagsistart cookies. ako. Parang, Chocomucho. Pure chocolate cookies. pleasure. Parang gusto kong kainin yung salamin. Pero ganun yung impact kasi ng VO, di ba? Parang ganun. May pinoportray kang something whatsoever. Depende sa trip ni client. Unforgettable siya because it's Unforgettable siya TVC. kasi it's a TV commercial. And apart from that, parang pag nagka-project ka kasi, nagkaroon ka ng malaking project, kahit ilang months or years na yung lumipas, identity mo na yun na I did a voiceover for this product once. So parang may bragging rights ka. Oo, parang ganun. EO, nag-VO na and then ako. not everyone gets to have that opportunity, True. diba? Tapos nabigyan ka ng ganung privilege. Ikaw ba? For sure, marami ka. Mga Ito 20. Ang daming unforgettable, no? Kung ano na lang maalala ko. Ito, pinaka-favorite ko, unforgettable. Kasi, aside sa ito yung sinample ko nung nag-guest kami sa Itbulaga. Ayan na. And then ilang beses din siyang nire-repost ng ibang followers ko. Ito kasi yung voice-over ko na na-air sa ibang bansa. Specifically sa Singapore. Wow. So naunang nag-travel yung voice ko sa Singapore. Kasi that time di pa ako nakapag-travel abroad. So I think this was in 2017, 2018 for Ladies' Choice. Wow. Yan. So it's a one-liner. Pero parang Ilang seconds yan? one-liner lang siya eh. Okay. Parang mga 5 seconds lang yata. 5 Basta seconds. less than 10 seconds. Okay. And one-liner siya, pero ang tagal siyang ni-record during the Nakailang takes? studio. Kasi syempre, iba-ibang emotion yung hinihingi sa'yo. Tapos, parang 3 clients yata yung nag-uusap that time na may gusto yung isa. Ganun, no? Ang daming pagdadaanan. Oo, yun isa din sa mga cons ng pag-review kasi minsan may clients na
ang dami nilang nagde-decide Oo. sa management. So, ang line ko lang doon, make celebrations extra special with the creamy Lady's Choice macaroni salad. Wow, galing. Parang sakto to dito sa Oo tinapay nga, natin, lagyan, di ba? lagyan natin ng mayo to. Napaka nostalgic and at the same time parang ma-identify mo agad na na pang Lady's Choice, bagay na bagay yung atake mo dun sa boss. Parang nag-glide. Ganun nga yung parang instruction sa akin, parang make the audience or the listeners crave for Lady's Choice macaroni salad. Grabe. Anong naramdaman mo nung nag-Singapore ka na? I mean, nung nag-VO ka for a Singaporean client? Grabe din yung kilig ko talaga. Oo. Feel ko ang moment. Napipil mo na ang moment. Oo, nakakakilig siya. Kasi sa TV billboard, tas ang daming ang mga kababayan natin, OFW, nagsabi, narinig nila. Pero ako hindi ko narinig siya first hand. So, thankful ako dun sa mga nag-share na witness nila yung VO ko that time. Speaking of that, speaking of kilig, no? Naka-experience ka na rin for sure ng mga colleagues or friends mo na nagme-message sa'yo. Nagsisend ng mga videos or links ng mga boses na sasabihin, boses mo ba to? Or narinig kita, ganito, ganyan. Oo, madalas yan. Mga kamag-anak. Anong nararamdaman mo pa ganun? Nakakatuwa, kinikilig talaga. Kasi nare-recognize na nila yung boses ko. And I'm sure sa experience mo din ganun. May one time sa yun, sa PTEX. Yung may mga classmates ako na nag-PTEX sila. Tapos sinasend nila yung recording sa akin. Malalaman mo naman, di ba, kung boses mo talaga or hindi. And I had this project one time sa PTEX, pero it so happened na hindi yun. Hindi yun yung boses ko. Pero parang nakakatuwa lang sa part na parang nare-recognize ka na ng mga friends mo. Parang ganun. Tsaka the fact na mini-message ka nila, parang it means na proud sila sa'yo. Yeah. Kasi iko-confirm nila ikaw. Tsaka pag tinatag ka nila, kunyari may audition, looking for a voice actor ayun or din, an host. super nakakataba ng puso yun. Betchay, maraming salamat. Ayan din, si Carshio. Madalas din mag-tag yan. Maraming salamat sa referral, sa tags. Yeah. Dahil dyan, meron ka Ube Marble. Ayan, so those are some of the experiences that we have sa pagboboses. And for sure, if you guys have questions, we can definitely answer those questions. Kasi limited yung time natin sa podcast. But for sure, marami pa kaming gustong ma-share at ma-share. So, we would like to also promote our services. Partner, can you go first? Promote your if you VO need services. voiceovers or live voiceovers for your events, you can reach, may Ube Marble. You can reach out to, dito sa podcast, kasi kami rin naman nag-handle ng email dito, or sa community, or you can reach me through my personal accounts at Kathleen Sone sa Instagram. And yung brand ko na Voice Over Flowers. Yun. I'm everywhere naman, sa TikTok, sa Facebook, Instagram, sa Threads, sa X, ayan. Madali lang naman akong hanapin. Yes. Pero nakakagulat nga, sa TikTok magugulat ka, kala mo fun lang. Pero may mga clients actually, may mga business owners, minsan may mga engineer, architect. Tapos minsan ang lalaki pa ng mga budgets nila for that. Oo, 'di ba? Kaya sabi ko din sa mga tinatrain din namin voice actors, be everywhere kahit sa TikTok. Yun. Ikaw, promote your services. Oh yeah, so hello everyone, I'm Dan. If you are looking for voiceover services, be it live or recorded, we can cater to that. And kung naghanap kayo ng female VO or male VO, available naman kami dito sa The Daily Breadwinner. You can just reach out to our email and titingnan natin on how we can work together. Also, I do event hosting for weddings, debuts, birthdays, corporate events, or kung ano man yan. Ang tagline ko sa services ko celebrate your style. Hindi pong kahit kanal yan na celebration. Kanal or aircon humor. Yan. Kung aircon man yan, makikater din natin yan. So yeah, hopefully makapag-work kami together. Kahit wala kayong project, gawa kayo. Mag-set kayo ng budget for us. Gawa kayong project, VO namin yan. Speaking of budget, do you do pro bono or ex-deal stuff? Yes, I do. Pero mga peeling cases lang. Like, sa TikTok, nag-offer ako before, during pandemic nga yata ito, sa mga barangay, kasi nanggaling siya sa inquiry. Yung announcement. Oo, diba? Nanggaling siya sa inquiry ng isang barangay resident na naawa sa barangay captain nila na panay-announce about sa pagsusuot ng face mask, pag-usang kamay sa megaphone. So alam ko nag-join din ako dun. Ayun, thank you. Thank you for joining. And dun sa mga voice actors na sumama dun sa initiative na yun. And
yun yung mga cases na ino-offer ko yung voiceover ko for free. Yeah, nag-offer din naman kami ng mga pro bono or ex-deal. But then again, to set the record straight. Special cases lang. Oo, on special cases lang talaga. Kasi yung skill and talent and experience namin dito, sa totoo lang, hindi rin naman to libre. Yung mga ininvest namin na mga equipment. And yung sa training and everything. And aircon. Lalong kayo ng init. Actually. It would require funding. So, in one way or another, nagcha-charge kami accordingly based sa requirements. Magkano yung feeling namin na amount ng skill namin. Yeah, but ang point dito, gumagawa rin naman kami ng ex-deal or pro bono. But then again, on special case. Actually, natatawa ko sa ginagawa natin. Ito yung ads na hindi nila ma-skip. Kasi nagpa-promote kami. Sabi nilang mga ibang listeners, alam ko podcast, ba't may ads? Oo, actually. May nagpo-promote ng And services. Speaking of ads, meron tayo dyan. Kasi di ba for sure, some of you might be asking, kung paano nga ba magsimula as a voice artist? Kailangan ba ito ng 4-year course? Kailangan mas ba deeper knowledge. Whatsoever, and stuff like that. Kung ano mang shenanigans. So, yeah, actually, Kathleen has prepared an ebook for this. Wanna share more about that? Yes. Gusto ko yung yes. Yes. Oo, kasi ang tagal na tong ebook na to. Hindi ko siya nagawa pa talaga nung may mga nagre-request kasi I got busy, life happened, you know. Tapos yan nga, nauna yung workshop, nagpa face-to-face VO and dubbing workshop ako last year. Wow. But then di siya agad nasundan, so I've decided na gawa na lang ng ebook. So ginawa ko tong ebook kasi ang dami yung tanong. Kayo pala, kasalanan niyo pala to eh. Sa TikTok, nasagot ko na, may magtatanong ulit. So, re-reply with video na naman ako. So, kasi nairita ka. Ang dami kasi nagtatanong. But, syempre, hindi ko naman masasagot lahat yon. Sabi ko, sige, gagawa na lang ako ng ebook. Ipapublish ko na lang siya. Tapos, yun, basahin nyo na lang. Nandun na lahat eh. Lahat ng alam ko through experience. Hindi siya yung, kasi marami namang free materials, pwede nyo i-google. But this one, yung ebook na ginawa ko, yung mga shinare ko dito, yung mga tinuturo ko, through experience siya. And for sure, hindi ko pa personally nababasa yung ebook niya. Bakit? Bitter. Galit pala. But based on her experiences and what she has shared to me, I believe na that will be a heartfelt ebook. Heartfelt. Yeah, kasi for sure, kung hindi nyo natatanong, ang dami niyang ma-experiences sa VO. Kasi she's been in the industry for like quite some time. Sobrang for a decade. Ilang centuries. Decade nga lang. Pero ito yung title pala. Kalimutan tuloy. Okay. Ito yung title ng ebook. So, ang title is From Zero to VO. Diba? Parang how to start a VO career even if you're clueless. Clueless. Kasi ginawa ko to para sa mga newbie talaga. Yung totally, clueless sa pag-VO. And talagang gusto makapag-jumpstart ng kanilang career. Yung mga nagtatanong how po. Oh, yun. Yung totally zero. Kaya nga, From Zero to VO. I like the title. It's so catchy. Catchy, diba? No? From Zero to VO. From Zero to VO. Ayan. Available yan sa... Since ebook siya, wala siya sa national. Wala siya sa ano yun? Wala siya sa karinderya. Wala siya sa fully book. Pero ipopost ko yung details sa community natin, sa Brave Winners, sa personal page ko, or you can reach out to me para mabigyan ko kayo ng... Mabigyan. Actually, hindi siya free eh. Kasi nga, experience ko yung sinulat ko doon. So, you can grab it through the link na ibibigay ko when you reach out to me. Yeah, but for sure, this is gonna be an all-in-one ebook. Yes. From zero to VO. Let's go. So, since may ebook din ako, ikaw ba, gusto mo rin ba mag-launch ng ebook? Or may iba kang plans? Gusto ko i-compete ka. Sige, let's go! Magkalaban pala. Well, ako naman, I do conduct free webinars when it comes to public speaking. Yeah. It's a once a month event. So it's for free, it's for everyone. It's a group class? Yeah, as a group. Okay. We're gonna be convening sa Google Meet, and then I'm gonna be sharing my experiences kung paano i-improve yung communication skills natin. I know I'm not the best person when it comes to that, but I just want to share my experiences then as a voice artist, as an event host. And magagamit din to sa mga job interviews. And if you want to join, you can just... I'm gonna be posting it sa community natin at sa personal page ko. And it's free, di ba? Yeah, it's free. Diba? So, ayan! Join na! Oh, sabay pa tayo doon. Join na, buy now. Yung pala yun. Hindi pala, yung sa akin, hindi pala libre. Buy now.
Pero meron kung may mga comments Yes. and suggestions and objections, violent May mga reactions. feedback kayo or may sama feedback ng kayo. loob. May galit kayo dito. Oh, very open kami, guys, kasi ayun nga, first podcast namin ito. Yes. Though we're voice actors, syempre, we want to learn pa rin kung ano yung pwedeng i-improve sa aming podcast. Gusto nyo bang tanggalin yung mug, yung tinapay, or kami mismo? Gusto bang last episode na to? Oo, or boses lang talaga kami, ayaw nyo kami makita. Yung mga ganun. Huwag Okay na lang yun. Salamat na sa lahat. Oo, we welcome bashers. Join lang kayo, everyone. Welcome dito sa Brave Winners. And of Kasi, course, we would like to know your thoughts. Kung ano yung mga gusto yung pag-usapan natin dito. oo. Quantum physics. Ay, Except math. May ako sa numbers. kaya nga tayo nag-VO eh. Oo nga eh. Pera-pera, yun lang ang numbers. Yes. Saan nila isa-send kapag may mga questions sila? Doon sa sa email natin, The Daily Breadwinner, or sa Facebook page and sa community natin na Brave Winners. Ayan. So, if you wanna experience, magagawa tayo ng mga daily postings doon sa page natin kasi Daily Breadwinner nga tayo. Daily Breadwinner. And you are always free naman to share your thoughts, experiences as Brave Winners. So, ang tawag namin sa inyo ay Brave Winners. Brave Winners. Ayan. So, maraming salamat mga kaibigan. This has been Dan. And this is Kath. And once again, welcome to The Daily Breadwinner. Bye-bye. Bye-bye. Oh, busin na natin.